Good afternoon, grade 3 learners. So ngayon, dahil tayo ay blended learning, kaya meron po tayong mga video lessons na pwede ninyong mapanood para kahit na hindi tayo nagkikita dito sa school, ay hindi kayo nahuhuli sa ating klase. So again po, reminder sa parents na kahit English subject po tayo ay kailangan po natin na gumamit ng ating mother tongue dahil hindi naman po lahat ng ating estudyante ay nakakasabay na po sa ating second language or third language, which is English. So, babalikan natin yung lesson natin sa English dahil nga tingin ko mas makakabuti kung ma-discuss pa natin siya ulit dahil konti lang yung examples na naibigay ko sa inyo last time. And mas maraming examples, tingin ko, ay mas maunawaan ninyo kung ano yung dapat ninyong gawin. So, sige, proceed na tayo. Ayan. So, ang pag-uusapan natin for week 1 or yung napag-usapan na natin for week 1 ay yung degrees of adjectives. So, sabi nga ni teacher, pag sinabing degrees, iba't ibang level ng adjectives. But before that, 'di ba? Kailangan maunawaan muna natin or ma-recall natin kung ano yung adjectives. I believe na i-discuss na nga po ito sa grade 2, pero syempre, kailangan ma-review tayo ng konti para maalala natin. Ayan. So, sabi dito, adjectives are the words that describe the world and everything that's in it. They are used to describe nouns and give more information about things. So, anything that we can see here in our world, 'di ba? Nakikita natin, nahawakan natin, everything in it. Kapag dinescribe po natin yon, yung word na ginamit natin sa pagbigay ng description, yun po ay tinatawag na adjective. So, bakit ba importante yung adjective? Kasi po, mas nakapagbibigay ito ng mas maraming impormasyon para mas maintindihan tayo ng kausap natin. For example, may hinahanap kayong tao at hindi kilala nung pinagtatanungan ninyo. So, pwede ninyong i-describe. Kagaya nga ng example ko nung nakaraan sa isang klase, yung isang teacher dito sa siksikan, halimbawa hinanap ninyo or inutusan kayo ng teacher ninyo na magbigay ng form doon sa isang teacher at hindi nyo kilala, pwedeng i-describe ni teacher na si Teacher Ann ay yung teacher na maganda, mabait, palaging mabango, maayos manamit. So, ganun po. So, mas naiintindihan natin or mas madali nating makikilala yung tao because of adjectives. Diba po? So, ganun din. Halimbawa, may nawawala kang gamit. Halimbawa, yung cellphone. Diba? Tatanungin ka, ano yung itsura ng cellphone mo? Yung color ng cellphone mo? Diba? So, malaki ba yun? Maliit? Bago ba? Luma ba? So, the more na nakakapagbigay ka ng description about your cellphone, it is easier for the people to identify or ma-prove na ikaw yung owner kasi kaya mong i-describe. So, sandali. Balikan natin yung so, sabi dyan, adjectives are the words that describe... okay. Tapos na ito. So, words like beautiful, colorful, and bright are adjectives that provide details that make the sentences more graphic and meaningful. So, pag sinabi na more graphic, meaning kahit hindi niya nakikita, na-visualize niya. For example, di ba? Fiesta sa inyo. Tapos, merong street dancing doon. So, kapag niyaya mo yung kakilala mo, tara, punta ka sa amin. Nagse-celebrate kami ng fiesta doon, masaya doon. There are so many things that we can do. People are very friendly. Tapos,
those who are those people who join street dancing are very talented, they are graceful dancers, they wear colorful dress. Yung kahit hindi siya nakapunta doon hindi pa siya nakakapunta doon or hindi niya pa na-experience yung fiesta sa inyo, nagkakaroon na siya ng idea, na i-imagine niya na kung anong fiesta meron sa inyo. Kumbaga, nagiging graphic, nagiging meaningful sa kanya yung isang event. So, these are examples of adjectives. So, itataka lang natin dito yung mga word na hindi nyo masyadong maunawaan based rin doon sa isa kong klase na tinanong nila yung mga words na ito dahil hindi po familiar sa kanila. So, these are examples of personality adjectives. Paano ba tayo mag-describe ng personality ng isang tao? So, for example, creative, kind, adventurous, brave, honest, calm. So, isa po sa mga natanong dito sa akin ay, ano po teacher yung adventurous? So, when we say adventurous, they are people who loves adventure. Mahilig sila sa adventure. For example, mahilig silang mag-hike sa bundok. Mahilig sila sa skydiving. So, anything that relates to adventure. Ganun po. Yung taong adventurous, mahilig siya sa adventure. Next po ay yung appearance adjective. Ano ba yung nakikita natin? So, pwedeng adorable, cute, beautiful, handsome, short, or small. So, yon. Pag sinabing adorable, kasi isa to sa mga itinanong sa akin, I believe yung ibang word dito, naintindihan nyo na kasi madalas naman natin ginagamit yun ha. So, ulitin ko lang, yung i-discuss ko lang ay yung mga words na hindi masyadong ginagamit. So, when we say adorable, it's synonymous with cute. Yung parang kapag nakita mo yung isang tao, tuwang-tuwa ka, you adore him, parang enjoy na enjoy kang tingnan siya. So, synonymous ng cute, or parang yung kahulugan niya katulad rin ng salitang cute. Cute na cute ka sa kanya. For example, may nag-perform na kinder, 'di ba, sa stage, tapos kahit sumayaw sila, kahit mali yung steps nila, sasabihin pa rin ng nanay at ng teacher, oh, they're so adorable. Yun po yung ibig sabihin ng adorable. Nakakatuwang masdan. Okay, next are adjectives that has something to do with shapes. So, yung ibang makikita nyo dito, teacher, hindi naman yun shape. Pero, ibig sabihin, may kinalaman siya sa itsura din ng isang bagay. So, flat, hollow, narrow, round, square, wide. So, pag sinabi nating hollow, wala pong laman. 'Di ba? Alam niyo yung blocks, 'di ba? Yung parang isang kahon na walang yon, kumbaga, puro siya, puro blocks. Tapos may tinatawag rin tayong hollow blocks. So, ibig sabihin, pag hollow blocks, napansin niyo doon sa hollow blocks, may mga portion doon na walang laman. Kaya tinawag na hollow blocks kasi may part doon na hollow, walang laman. So, yun yung ibig sabihin ng hollow. Then, yung narrow naman is the opposite of the word wide. So, narrow, ibig sabihin makitid or masikip. Ayan. Next. Okay. Next is the size adjectives. So, pwedeng immense, little, tiny, huge, and massive. So, pag sinabi nating immense, huge, massive, gigantic, or gigantic, large, big. So, sila po yung synonymous. Pag sinabi synonymous, halos magkakatulad yung kahulugan, magkasing kahulugan, related yung mga words na yun. Pero minsan, depende sa paggagamitan natin. Hindi yung basta na lang natin gagamitin yung word na yon na hindi naman angkop sa ating sentence. So, ayun. Little and tiny, opposite naman ng big. Ayun, maliliit lang sila. Okay. Condition adjectives, wrong, helpful, better, clever, famous. So, when we say wrong,
may something, di ba? Pag wrong, opposite ng mali. Tapos, ano pa ba yung mahirap dito? Clever. When we say clever, it can be positive or negative. Pero synonymous po yan sa word na smart. Yan, smart, bright, intelligent. Kaya lang minsan yung clever, may ano siya, yung halimbawa, magulang, alam niyo yung word na magulang, hindi yung parents, yung kapag iniisahan ka ng isang tao. So, halimbawa, kayo magkakapatid, merong pagkain na binigay si nanay. So, sabi mo sa kapatid mo, hating kapatid kailangan mag-share tayo sa isa't isa. So, ngayon, hinati mo yun. Pero dahil ikaw yung ate or ikaw yung kuya, mas nilakihan mo yung share mo. Kasi, hindi pa naiisip ng kapatid mo yung quantity nung binigay mo sa kanya, nung share na binigay mo sa kanya. So, ikaw ay naging clever. Inisahan mo yung iyong kapatid. So, kapag famous naman, when we say famous, it means you're popular. Diba? Kilala ka. Sino kaya sa inyo ang famous dito sa school? Okay. Next is sound adjectives. Loud, noisy, quiet, raspy, faint. So when we say raspy, quality po yun ng boses. Yung parang mapaus-paus, na mamaos pag nagsasalita. When we say faint naman, papahina yung tunog. So may nagsabi sa isang discussion na yung faint is quiet na yon. So kinorek ni teacher. So hindi naman siya totally quiet. So, kapag faint, medyo mahina lang yung tunog. Kasi yung quiet, total silence po talaga yon. Kumbaga, wala kang dapat naririnig. Yun yung quiet. Okay. So, now, yun po yung ating short review of adjectives. Ngayon, kung limited pa rin yung alam niyo about adjectives, pwede kayong gumamit ng pwede kayong mag-research, di ba? Mahilig kayong manood ng TikTok, mahilig kayong manood ng YouTube. So, pwede nyong i-maximize yun. Pwede kayong maghanap doon ng examples of adjectives. May lalabas at lalabas yan. So, let's, kumbaga, gamitin natin ng husto yung social media with the guidance of our parents. Yan. So, yung internet, gamitin natin ng maayos na kung malaking tulong yan sa ating pag-aaral. Now, let's proceed with the degrees of adjectives. Kumbaga, yung iba't ibang level pag sinabing degree. Ano yung mababa, katamtaman, at pinakamataas. Yan, pag sinabing comparison, nagko-compare tayo, ginagamit natin yung adjective sa pagkukumpara. Compare, kumpara. Yan. So, there are 3 degrees. Yung positive, comparative, and superlative. Okay. So, when we say positive degree, it signifies quality. Sinasabi lang natin yung katangian. Ano ba yung attributes nun? Ano yung characteristic? Katangian, quality. It talks about only one thing. It is not being compared with another. So, pag yung adjective, positive degree, ibig sabihin, mag-isa lang. Yun lang yung pinag-uusapan natin. Wala tayong ibang pinag-uusapan and we do not compare it with another, with other things or other person. Walang comparison na nagaganap. Mag-isa lang. Okay. Next is comparative degree. So, comparative degree, it signifies the quality in greater or lesser degree. Two things are being compared. So, nagkukumpara na tayo ng dalawa. So, pwedeng tao, kasi noun nga po, diba? So, it could be a person, a place, an event, an animal, anything na nagpo-fall under sa noun. Tapos, pag dalawa sila, ibig sabihin, comparative degree yun. For example, snail, the snail is slower than turtle. So, the adjective there is slower. So, ibig sabihin mabagal, mas mabagal yung snail compared to
turtle. So, ilan ba yung pinag-uusapan nating animals? Dalawa. The snail and the turtle. So, gumamit tayo yung word na slower, yung adjective na slower is in its comparative degree. Kasi, ginamit natin to compare the snail and the turtle. O ano naman yung positive degree ng teacher? Kung halimbawang mag-isa lang pinag-uusapan. So, yung slower, kung babalik tayo dun sa positive degree, kung iisa lang pag-usapan, magiging slow. At wala tayong i-compare sa snail. Sasabihin lang natin, the snail is slow. Pero dahil compare natin siya sa turtle, we will say, the snail is slower than the turtle. So, ganun po. Okay. Next, proceed tayo with the superlative degree. So, superlative degree, it signifies quality in greatest or least degree. Ibig sabihin, pinakamataas na or pinakamababa na comparison. 3 or more items are being compared. So, hindi lang 3 ang pinagkukumpara, kundi even more than 3. Kahit thousands pa yan, kahit millions, kahit billions, basta lumampas na sa 2, yung gagamitin na po natin na degree of comparison is superlative degree. So, for example, ano ba yung mga mababagal? Let's say, snail is the slowest among other animals that I've seen in the farm. So, ibig sabihin, siguro maraming animals doon sa farm ninyo. Hindi lang yung snail, hindi lang yung turtle, hindi lang yung pig, hindi lang yung chicken. So, marami. So, na-observe mo sa kanilang lahat, yung snail yung pinaka-mabagal. So, meaning, yung ginamit natin doon ay superlative degree. So, first is slow, slower, and then slowest. So, paano ba tayo mag-form ng different degrees of adjectives? So, ito na po yung sunod nating i-discuss. Okay. So, ito na nga yung mga example ko kanina. Yung first 3 na nakikita ninyo, yon. Kapag nasa positive form, tall lang po yung gagamitin natin. For example, yung first 3 ay, anong 3 ba? Kunwari lang ha, kasi yung kulay hindi sila masyadong related. Pero kunwari lang, that's mango tree. Oh. So, sasabihin natin, the mango tree is tall. So, ngayon, itong pangalawang tree, kunwari, that is the fir tree. So, sasabihin natin, fir tree, dahil dalawa na silang pinag-compare natin, gagamit tayo ng comparative adjective. So, fir tree is taller than the mango tree. Okay. Ngayon naman, may pangatlong tree. The third tree, let's say it's mahogany tree. Halimbawa, mahogany tree yan. So, we will use the superlative degree of adjective. So, we will say tallest. Yan. Mahogany tree is the tallest among the 3 trees. Oh. Doon sa 3 puno na yon, yung mahogany po, yung pinakamataas. So, another example. Okay, let's compare the flower in the picture. The first flower, the red one, we say that flower is beautiful. Diba? And the second flower, we will compare the red flower and the purple flower. So, sa paningin ni teacher, sa paningin ko lang yun, pero depende sa inyo, ha? So, kunwari lang, lahat tayo nag-a-agree na yung purple ay mas maganda doon sa red. So, we will say, the purple flower is more beautiful than the red one. Okay. So, nakita ninyo, may pangatlong flower. So, kapag nakita ninyo yung ganyan na siya, 3 na. So, ang gagamitin natin, superlative form na ng adjective. So, we will say, the third flower, the pink one, is the most beautiful
compared to other flowers that I've seen. O, halimbawa, ayan yung nakita nyo, yung tatlong yan. So, most beautiful na po yung gagamitin natin. So, ito na ngayon. Paano natin i-form yung mga adjectives na yan? So, first, kailangan lagi tayong nagbabasa or marami tayong alam na words kung paano mag-describe, 'di ba, ng tao. So, dapat reading talaga. Always read, always talk to your to your parents, to your siblings para mas maraming word kayong nalalaman. So, aside from reading Filipino books, sikapin na laging nagbabasa ng English books kasi doon lang po yayaman yung vocabulary natin. As we always listen to our teachers and as we read books, yun yung magpapayaman ng ating vocabularies. So, ito yung mga example. So, kapag yung adjective ay one syllable, paano ba yung syllable? Yung paghahati-hati ng salita. For example, yung cool, pag kinlap natin siya, i-compare natin sa syllable, one syllable lang. Pag sinabi nating lovely, ilang syllable kayo yun? Lovely. So, that is 2 syllables. Pag sinabi nating beautiful, beautiful. So, 3 syllable. So, pag pinag-uusapan po yung syllable, ilang hati ba yung salita? So, dito, yung binigay na example for adjective is the word cool. So, isang syllable lang, cool. So, kapag isang syllable lang yung adjective, we will simply, kapag sa comparative degree na, we will simply add ER. So, cool becomes cooler. Tapos, yung cooler, magiging coolest kapag nandun na po sa superlative degree. Then, another example, adjective ending in Y. So, medyo natakpan po. So, i-play ko ng bahagya. Yan, ibalik natin ha. Ayan, lovely. Kung mapapansin po ninyo, lovely yung nakalagay dyan. Hindi siya nag-pause. So, ayun. So, yung Y, papalitan lang po natin ng I. Then, we will add ER kapag po comparative degree na, kapag dalawa na yung pinag-uusapan. So, lovely becomes lovelier. So, kapag 3 or more than 3 na yung pinagkukumpara natin, lovely becomes loveliest. Yung Y, inalis pa rin natin, pinalitan ng I, and then we add ES. Okay. Now, another example of adjective is the word nice, and it ends with E, with letter E, yung word na nice. So, kapag ganun po, di ba may E na, R na lang po yung idadagdag natin. Kasi kung ER, kung lalagyan pa natin yun ng ER, dodoble na yung E, di ba? Hindi na okay pakinggan, nicer, parang gano'n na siya, long E na yung tunog. So, R na lang po yung idadagdag natin. Nice become nicer. Tapos, nicest naman kapag superlative degree na. So, next, kapag multi-syllable na, halimbawa marami. So, example, adjectives that ends in full or less. For example, beautiful. Ilang syllable yun? 3. Beautiful. Or kaya wonderful. Wonderful. Or marvelous. Marvelous. So, marvelous. So, yon. So, tatlong syllable, ang dami na nun. So, hindi na natin gagamitin yung ER. Although, meron pa rin na more than 1 syllable or more than 2 syllables at na ginagamitan pa rin ng ER or EST. Pero, most of the time, yung gagamitin natin ay more. Maglalagay na tayo ng more doon sa unahan ng word. So, wonderful. For example, dito, wonderful. Wonderful becomes more wonderful. So, more yung dinagdag natin sa unahan. Hindi tayo nag-add ng ER doon. Hindi natin sinasabing wonderfuler. Ang sinasabi natin, more wonderful. And same thing sa superlative degree. So, may idadagdag tayo sa unahan. Yung word na most.
Tapos, hindi na natin lalagyan ng EST doon sa dulo. So, hindi siya wonderful, wonderfuler, wonderfulest. So, hindi po ganon. Wonderful, more wonderful, and most wonderful. Okay po? Sige. So, ito naman, yung tinatawag nating adjectives that are irregularly compared. So, hindi nila sinusunod yung mga rules na nakita natin kanina. Hindi naglalagay ng ER, hindi basta-basta naglalagay ng ER or EST sa dulo. So, ano yung mga examples? Good. Yung good becomes better and better becomes best. Yon. Hindi natin sasabing good, gooder, goodest. So, dito ako nadali ng teacher ko dati kasi pina-quiz niya sa amin tapos hindi ko alam. So, ang sinulat ko, good, gooder, goodest. Ganun pala, walang ganun. So, dapat good, better, best. Oh. Same thing with bad. Hindi natin sasabing bad, badder, baddest. So, dapat bad, worse, worst. Yan. Ill, worse, worst. Many, more, most. Much, much po yan ha. Yan. Hindi natatanggal lang. Yan. Much, more, most. Little, less, least. Less, lesser, least. So, yun. Teacher, paano po yan? Wala po bang trick dyan? Kasi dapat may rules para mabilis naming ma-memorize. Wala po. Kailangan talaga i-memorize ninyo kung ano yung comparative degree at saka yung superlative degree. Okay? Tsaka mga bata pa naman kayo, kayang-kaya nyong i-memorize yan. Okay. So, eto. May paalaala po sa atin. Remember, some one-syllable adjectives with a single vowel before the consonant form their comparative and superlative degree by doubling the last letter before adding ER for comparative and EST for superlative degree. So, diba, for example, yung mad, M-A-D. So, yung last letter doon sa word na mad is consonant. But before that, merong vowel. At one syllable lang yon. So, dodoblehin natin yung last letter. Yon. Mad becomes mother, pero doble na yung letter D. Mother, maddest. Big, bigger, biggest. Napansin niyo yung letter G, double na rin. Kasi, one syllable, tapos yung ending is consonant, at merong vowel na sinundan yung consonant. So, sad, sadder, saddest, fat, fatter, fattest. So, another thing that you have to remember is the word than is used for comparative degree. So, yung word na than, it will serve as your hint or clue so that, di ba, hindi na kayo masyadong mahirapan para alamin kung yun ba ay comparative degree dahil yung word na than, ginagamit lang po for comparative degree. Maliban lang kung wrong grammar. O, ibang usapan naman yun. Diba? Kaya, pero kung maayos yung pagkakasulat ng sentence, diba? Pag binasa nyo yung test ni teacher, nakita nyo yung word na than, alam ko na yan, that's comparative degree. So, ito yung mga examples. The mahogany tree is taller than the mango tree. Tingnan nyo, pinag-compare yung mahogany tsaka yung mango, than yung ginamit. So, hindi natin sasabihin, the mahogany tree is taller than mango tree. So, hindi pwedeng ganon, hindi pwedeng diretso. Dapat may than talaga. Because it shows comparison. So, another example, the grasses are more perennial than flowers. Yon. So, hindi naman natin pwedeng sabihin na the grasses are more perennial flowers. Oh, nag-iba na yung meaning. Yung grass naging perennial flowers na. Ano ba yung perennial? Pag sinabing perennial, hindi namamatay. More than 2 years. Oh, yung lifespan ng mga tanim na yon. So, meron kasi tayong tinatawag na annual. Pag sinabing annual, year lang yung pinag-uusapan doon. Yung lifespan niya. Pag sinabi namang
biennial or biennial, ibig sabihin 2 years. So, pag sinabi nating perennial, more than 2 years. So, yan, balikan natin yung example. The grasses are more perennial than flowers. Kailangan po natin yung word na than to show comparison. Kasi nga, pag diniretso natin, the grasses are more perennial flowers, nag-iba na yung kahulugan. Naging flowers na, naging perennial flowers na yung grass. Nag-transform na siya into flowers. So, another important thing that you have to remember kapag ginagamit yung degrees of adjective is that the word the before the adjective signifies superlative degree. So, before the adjective baka naman mamaya nakakita kayo ng the. So, okay, merong the. Halimbawa, sinabi doon, the mango tree is tall or the mango tree is big. Sabi ni teacher, pag merong the, ibig sabihin, superlative na yun. No. What I said is, you will see the word the before an adjective. Bago yung adjective, may makikita kayong the. So, it will be a clue for you. It will be a clue for you na yung sentence po ay nasa superlative degree. Yun po. Naintindihan po yung comparison pala. Sorry, hindi sentence. Yung comparison is in superlative degree. So, ito yung mga examples. Tulip is the prettiest flower among the 3 that I have seen. Diba, yung word na prettiest, nanggaling sa word na pretty, which means parang beautiful din. Kapag yung pretty, ginagamit natin siya for things. Ibig sabihin, pag sinabi naman natin beautiful, yan, sa tao natin yun mas madalas ginagamit. Pero yung word na pretty, pwedeng sa tao, pwedeng sa gamit. So, yun. Diba? Nakita ninyo merong the doon sa unahan ng word na prettiest. Sorry, hindi ko nalagyan ng S yung example. Example lang nakalagay, pero 2 examples yung nandyan. Okay, so another example. Ladybug is the cutest insect I saw in the garden. So, yung adjective dito is cute na nasa superlative form, cutest. So, kung mapapansin ninyo doon sa unahan ng cutest, the word the comes before the word cutest. Yan, nasa unahan siya ng cutest na salita. So, ibig sabihin, that is in superlative form. Hindi naman pwede sigurong ladybug is the cute insect I saw in the garden. Pwede, somehow, pero grammatically, mas tama siyang gamitin doon sa superlative degree. Okay, let's proceed. Okay, so ngayon, tama ba? Wala tayong nalampasan. Okay. Sige. Ngayon ay magkakaroon kayo ng activity. So, I would suggest na kunin ninyo yung inyong notebooks para sagutan ninyo ito. And, hindi ko nahihintayin kung kailan yung matatapos yung sinasagutan ninyo. So, i-display dito yung activity, then, you have to answer it kung gaano katagal ang oras na kailangan ninyo. 'Di ba? Ang gawin ninyo, pause nyo lang. Pag nakita na ninyo yung activity, so, ipo-pause ninyo. Parang 1 to 10 ito, yung activity. Parang activity 1, 10 items. Activity 2, 10 items din ata. Tapos may quiz and performance. So, doon po sa inyong mga activities, since that is practice activities, meron pong answer key. So, pwede nyong i-check kung bakit kayo mali. 'Di ba? Pwedeng itanong kay teacher, baka kasi mamaya may errors din. Pwede po yun. I welcome questions. I welcome corrections. Yan. Kasi, syempre, tao lang tayo, nagkakaroon tayo ng mga errors, typographical errors. Ganon. So, yung doon naman sa quiz and performance, wala po itong answer key kasi kailangan nyo pong picturean yun at isi-send nyo po sa akin para makita ko kung sino talaga yung may natutunan. Okay po? So, let's proceed. So,
ito yung mga kailangan ninyong sagutan. Okay. Parang hindi malinaw yung sabi dyan. Basahin pala natin yung direction. Choose the correct form of adjective inside the parenthesis to complete the sentence. Write your answer in your notebook. So, pipiliin natin yung sagot doon sa parenthesis. Sorry, napindot ni teacher. So, ito na nga. So, number 1. The tree I saw in the forest is tall, taller, tallest than the tree in our backyard. So, kung nakita nyo dun sa word na tall, merong parang letter C at dun sa dulo, meron ding parang opposite, kabaliktaran ng letter C dun sa unang. Yan po yung yan po yung parenthesis para dun sa mga baka hindi pa rin nalalaman hanggang ngayon kung ano yung parenthesis. So, lagi ko namang sinasabi yan. Diba? Sa Filipino nga, yan ay panaklong. So, doon kayo pipiliin ninyo kung aling degree of adjective dyan. Kung tall ba, taller ba, tallest ba. So, unawain ninyong mabuti. Kailangan, basahin nyo muna ng buo yung sentence para malaman nyo kung mag-isa lang ba yung pinag-uusapan, dalawa ba, o baka mas marami pa. So, kailangan, uunawain talaga ninyo. So, pause play lang po. Ayan, pwede na kayong mag-pause at answeran ninyo. Pag natapos na ninyo, play nyo lang again itong video. Ayan. So, ito po yung mga sagot. Sa number 1, taller. Number 2, rare. Number 3, highest. Number 4, popular. And number 5, biggest. So, nung mga nakarang araw, may nasagutan na po ito, pero baka may mga hindi pa rin nakasagot nito at confused po kayo bakit yun yung naging sagot, pwede nyo pong i-PM si teacher. Okay, next, activity 2. 5 lang pala yung activity 1. So, easy lang, diba? Next, doon tayo sa activity number 2. Identify whether the underlined adjectives shows positive, comparative, or superlative degree. So, doon sa sentence, may mga ginuhitan na words doon. Yun ay adjectives. So, you just have to decide kung yun ba ay positive degree, comparative degree, or superlative degree. So, ito po, pwede nyo nang i-pause habang sinasagutan. And right after masagutan yan, meron din yung answer key doon sa dulo na pwede nyong makita. So, pwede nyo rin balikan dito, bakit yun yung sagot ni teacher? Kasi mamaya nagkaroon ng typo error si teacher. Diba? At least ma-check natin. Ito po yung number 6 hanggang number 10. And these are the answers. Ba't tayo na mag-pause? Ayan. So, I hope maraming naka-perfect. So, ayun, kung hindi nyo pa napa-perfect, more practice pa, more readings. Kasi we need to proceed with our next lesson na. So, ito po yung, yung quiz ninyo. Quiz time. Sabi dyan, underline the correct degree of adjective inside the parenthesis to complete the sentence. So, ngayon naman, magde-decide kayo kung anong adjective yung dapat gamitin doon sa sentence. Diba? Para makompleto. So, ito po yun. That's 1 to 10. Ayan. Yung first 5, ayan po. So, pili po kayo again doon sa loob ng parentheses ng adjective na kukompleto doon sa ating sentence. Next. So, oops.
natin yung number 6 to 8. Yan. 6 to 8. Ayan po. And number 9 and 10. Okay. So, let's proceed with your performance task. Ano ba yung gagawin ninyo? Okay. So, for your performance task, you have to create a comic strip that shows the correct use of degrees of adjective. So, teacher, ano po yung comic strip? Hindi po namin alam. So, doon sa mga hindi nakakaalam, ito po yung comic strip. Madalas na po natin ginagamit. Baka hindi nyo lang alam. May example na pin-repair si teacher. Sige, bago ko ipakita yung example, punta muna tayo dito sa rubric. So, ito yung rubric. Yung first, diba, nandito nakalagay first column, correctness, content, presentation. Ibig sabihin, yan yung hinahanap ko sa inyong comic strip. So, sa next column naman nakalagay accomplished, 3, meaning that's 3 points. Yan yung mga dapat nyong gawin para makuha nyo yung pinakamatataas na points sa bawat criteria. Okay? So, halimbawa, dun sa correctness, paano ka makakuha ng mataas na points doon? Siyempre, dito ka sa baba ng accomplished titingin. So, usage of degrees of adjectives are all correct. So, ginamit mo yung degrees of adjectives ng tama. Baka naman mamaya, iisang bagay lang yung dapat i-describe doon sa story. Ang ginawa mo, gumamit ka ng superlative degree. So, wala nang correctness agad doon sa paggamit ng degrees of adjective. Next is yung content. All the sentences are grammatically correct. Ibig sabihin, hindi lang po yung mismong degree ang titingnan ni teacher. Kung di, paano nyo binuo yung sentence ninyo? May sense ba yung sentence ninyo? Kasi baka mamaya, hindi ko naman maintindihan. Dahil nga, may error doon sa grammar. Diba? So, dapat free from error. As in, pag binasa ko, tama talaga yung pagkaka-construct ng sentence. Next, presentation. So, sa presentation, kung halimbawa hindi kayo masyadong, hindi pa ganun kagaling mag-construct ng sentence, pwede kayong bumawi dito sa presentation. Diba? Kasi, anong hinihingi ko sa presentation? It shows creativity by applying art elements and by expressing original idea. Ibig sabihin yung comic strip na gawa ninyo, sarili nyong gawa, hindi nyo kinopya sa kaklase ninyo. Remember, pipicturean ninyo yan. Kasi baka magkapitbahay kayo or mag-friendly classmates, di ba? O pumunta ka dun sa kanila, gumawa kayo ng activity, niyaya mo, ang ganda sana ng intention, di ba? O, friend, gawa tayo ng performance task natin sa English. O, ang problema, parehas kayo ng ginawa na comic strip. O, wala na kaagad original idea doon. O, so, mababawasan kayo ng points. Or, at bukod pa doon, kasi end ang nilagay ko, naging, ka pa, nilagyan mo ng art, yung iyong presentation. O, di ba? Hindi lang basta gumuhit ka dyan ng, hindi lang basta nag-drawing ka ng hindi maintindihan. So, pinaganda mo pa, kinulayan mo pa. So, ayun. Yun yung hinahanap ni teacher. So, nandyan din po yung para naman dun sa iba pang puntos. Kapag halimbawa, doon sa correctness, kapag doon sa ilalim ng improve, 2 points lang yung makukuha mo doon. Kapag doon sa criteria ng correctness, 2 points lang. Kapag yung ibang sentence mo may error. Diba? O, hindi naman lahat, yung iba lang. O, 2 points lang yun. Kapag naman may error ka din sa grammar, hindi naman lahat ng sentence mo may error. Pero yung ilan, meron. So, 2 points lang din yun. Tapos, doon sa presentation,
Pwedeng nag-apply ka ng art, ng mga nalalaman mo sa art, pinaganda mo, pero hindi original ang idea, 2 points lang din yon. Or pwede namang original yung idea, pero parang hindi mo naman inayos yung pagkakadrawing mo, 2 points lang po yun. Next, doon tayo sa novice. Itong novice, 1 point lang makukuha ninyo. Paano? Kapag lahat ng ginamit mo na degrees of adjectives, mali lahat. Diba? Hindi umaayon doon sa pinagko-compare mo kung ilan ba sila. Oh. And 1 point lang din sa content kapag lahat wrong grammar. Oh, grammatically wrong pala. Oh. And next, doon sa presentation, kitang-kita naman, pagtingin pa lang, ang dumi-dumi na nga, hindi pa nag-effort. So, ano ibibigay ni teacher? Siyempre, 1 lang. Pero, I believe, diba, magagaling kayo eh. Hindi kayo papayag doon sa 1. Oh, maaring 2 yan, pero walang magwa-1 dyan. Kasi, alam ko, mag-exert kayo ng inyong effort. Diba? So, ngayon, ito yung example ng comic strip. Anyway, yung total points pala niyan ay 9 points lang. At doon sa pagdo-drawing, ito na yung example Teacher, hindi kami marunong mag-drawing ng ganyan. Ganyan kaganda, no? Hindi naman ganyan kaganda yung hinihingi ni teacher. Diba, lagi nga sabi ko kahit caricature lang, kahit stickman. Basta't maganda yung pagkaka-present. Pwede pa rin maging creative kahit stickman yun. Pero syempre, kapag talagang nakita ko yung bata na nag-effort, super effort talaga, syempre, perfect score ka agad yun sa presentation. Diba? Makikita naman ni teacher ang effort ninyo kung talagang pinagsikapan ninyong i-drawing o hindi. Pinag-isipang mabuti yung flow ng comic strip o hindi. So ito, pag sinabing comic strip, ibig sabihin may mga tauhan doon, magdo-drawing ka. Pagkatapos, merong salita, merong balloon. Nakikita ninyo yung, "Look ma'am, I am writing fast now." So ibig sabihin, yung circle na yan, nakaturo doon sa girl na nakasuot ng yellow t-shirt. Ibig sabihin, yan, siya yung nagsasalita. Tapos, sumagot naman itong naka-pink. Sabi nung naka-pink shirt, "I am writing faster than you do." Sabi niyang ganon. So, ibig sabihin, may pag-uusap na nagaganap doon sa, sa mga comical characters na yung mga tauhan doon sa stories na dinrawing ninyo, nag-uusap-usap sila. So, parang may kwento. So, yun, hindi hinihingi ni teacher na sobrang haba, Kahit nga 2 scene lang. Yung first scene, tsaka second scene. Basta, ang importante doon, makita ko na gumamit kayo ng at least 3 sentence. At least 3 sentence lang na merong degrees of adjectives. Hindi kailangan ng degrees gamitin ninyo. Halimbawa, sabi mo, "Teacher, paano yun? Ang nagamit ko lang positive tsaka comparative. Hindi ako nakagamit ng superlative. Okay lang ba yun?" Okay lang po. "Teacher, paano ang nagamit ko? Puro superlative lahat." Okay lang po. Basta tama yung pagkakagamit doon sa sentence. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat sa inyong pakikinig and I hope na sa Monday afternoon, makapag-submit kayo sa akin sa GC, pwedeng PM, pero siguro okay lang din sa GC. Tapos, kami na lang yung mag-uusap kung paano ko ma-access yun. Kaming mga teachers ninyo, mga advisors. So, ayun, again, thank you very much for listening.